ng linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverend Father Benigno Beltran, SBD, Associate Priest of the Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa patuloy nating pag-alaala sa ating mga minamahal na yumao, nitong buwan ng Nobyembre, sisindihan natin ang kandilang Pampaskwa sa gisag ni Kristong muling nabuhay, tanglaw at liwanag ng lahat ng mga namatay na sumasampalataya. Nagpapaalaala sa atin sa pag-asa sa buhay na walang hanggan kay Kristo. Naway dalhin na niya sila sa kaganapan ng liwanag at buhay sa kaharian ng Ama, at naway makakatagpo din natin silang muli balang araw. Pagsisihan natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo magiging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghaing nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, pakita mo na ang pag-ibig mo ay wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos na rinalangin, Amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan upang kusang sundin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, kung tapat ang paghahangad natin sa karunungan ng Diyos, madali natin itong masusumpungan. Tulad ito ng isang babaeng ibinibigay ang sarili sa kabiyak na karapat-dapat sa kanya. Pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas, madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya, at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban, pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya. At makikita kanya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan kanya sa bawat iniisip mo. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak galak, akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Sa ikalawang pagbasa, binibigyang lakas ng loob ni San Pablo ang mga nagluluksa sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo hinggil sa muling pagkabuhay. Makakasama rin ng mga nabubuhay ang mga nangamatay sa kalwalhatian ng pagdating ni Jesus sa itinakdang panahon. Pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo.
Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal, ay inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, "Naririto na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan." "Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," sabi ng matatalino. "Mabuti pa, pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumigon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Hesus Kristo, kahapon, ngayon, magpasawalang hanggan. Ang sabi ng Santo Papa, nananatili ang ubod na ating pananampalataya, ngunit parang ito'y binibihisan natin ng mga pagpapahalaga ng kultura na ating ginagalawan. Kaya sa kasaysayan, 2,000 ng taon mahigit ang Kristyanismo. Magli-500 taon na sa atin. Iba-ibang aspeto ng
Diyos at tao ni Kristo ang binibigyang diin. Sa simula, pantokrator. Yan. Yung parang mga icons. Nung unang panahon, si Jesus, pantokrator, creator of everything, Lord of the universe, Alpha and Omega. Tapos, nagbago ang panahon, iba ang pangangailangan ng tao. Minsan, Jesus Good Shepherd, minsan Jesus Sacred Heart, minsan yung Sacred Blood. Iba-iba, si Jesus pa rin yan. Sapagkat, mas naunawaan ng tao ang turo kung sa kanilang daigdig na ginagalawan, pinapahayag at inilalarawan ang katotohanan. Kaya napapansin ninyo, ang tanda ko na, sinusubaybayan ko yung mga BTS at saka Twice at saka Blackpink. K-pop yan. Nilalabanan ko yung mga bata sa Mobile Legends at saka Dota 2 at saka Minecraft ngayon. Andyan ang mga bata. Hindi nakukuha ang mga bata pag hindi nila daigdig. Nahirap ngayon ang mga DepEd. Magrarally na yung mga nanay dahil ang dami-dami daw pinapagawa. Umiiyak na yung mga bata. Hindi kilala ng maraming guro ang daigdig ng mga bata. Kilala nila yan noong nasa classroom pa. Mabait sa classroom yan Parang yung mga leon. Kung nakikilala mo lang yung mga leon, nanonood ka sa kanila sa zoo, bait pala yung mga leon. Punta ka sa Africa. Yun ang tunay na buhay ng mga leon. Kaya dapat, ang tunay na buhay ng tao, yun ang kakausapin mo. Kaya yan ang ginagawa ngayon ng Santo Papa. Maging handa. Lagyan ng langis ang inyong mga ilawan. Kung hindi, mapagsarhan kayo ng pinto ng kalangitan. Ano ibig sabihin ng langis? Ano yung inilalagay natin doon? Gumagawa rin kami noon ng biodiesel. Kasi yung nilalagay ninyo sa inyong sasakyan, galing sa fossil fuel yan Galing sa oil, yung nasa ilalim ng daigdig, tapos pinapump out yan. Ang daming particulates niyan. Ang ibig sabihin, hindi talaga nasusunog ng lubusan yan. Kaya tayo pollution luma pa yung ating mga sasakyan. Yung biodiesel, mula sa 3 sangkap. Coconut oil, natural po yan. Madaling masunog yan. May catalyst na nilalagay para mas madali pa talaga siyang masunog. At para mas grabe talaga na halos wala nang natitirang particulates, lalagyan pa ng methanol. Yan ang 3 sangkap ng biodiesel para dalisay ang ating energy. Nais ko ring lagyan ng 3 sangkap yung oil na ilalagay natin sa ating mga ilawan, sa ating mga lampara. Ang una ay ang pagpapakabanal. Ano ito? Sabi sa Leviticus Kapitulo 11, versikulo 44, magpakabanal kayo, sapagkat ako, ang inyong Diyos, ay banal. Utos ng Panginoon. Sa Genesis 17:1, sinabi rin, ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Walang dungis. No stain. Yan yung ibig sabihin ng BTS pag kumanta sila ng Stay Gold. In a world that makes you feel cold, stay gold. Ingatan mo na walang dungis yung kaluluwa mo. Yun din sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya lang, wala nang nakikinig ngayon. Samantalang yung army ng BTS, milyon yun. Nakikinig sa BTS. Ewan ko lang, kasi sinasabuhay din nila yung sinabi ng BTS na stay gold.
Stay true to what you are. Do not stain your soul. Remain uncorrupt. Yun yung utos ng Leviticus at saka Genesis. Upang maging banal at walang dungis sa harap niya. Efeso 1:4. At yun po, sinabi ni Pope Francis sa kaniyang Apostolic Exhortation, Gaudete et Exultate. Apostolic Exhortation of the Holy Father Francis on the call to holiness in today's world. So ganun pa rin. So unang lagay mo sa ilaw mo, kabanalan. At ang ibig sabihin ng kabanalan, maging totoo ka sa iyong sarili. Huwag mong dungisan yung iyong kaluluwa. Ang pangalawa ay ang pagmimisyon. Mateo 28:19. Humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng tao sa mundo, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Utos din sa atin yan, na ipahayag natin ang kaharian ng Diyos. Sapagkat, sabi sa ikalawang sulat sa taga-Korinto, 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-aanyaya sa atin. The love of Christ urges us. Tinutulak tayo na dahil sa biyaya na ating tinanggap mula sa Diyos, puno ng pasasalamat ang ating puso, gusto rin natin maranasan ng iba itong kaligayahan na ating nararanasan. Sapagkat inutos ni Jesus, sabi sa unang sulat sa taga-Korinto, 9 na kabanata, talata 16, sumpain ako, sabi ni San Pablo, kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Yun ang pangalawang sangkap sa ating langis, lalagay natin sa ating ilawan para maging handa tayo. Pag ginagawa natin yan, magpakamadal, magpapahayag, maski anong oras pa dadating si Kristo, handa tayo. Pero kulang pa yan. May pangatlo pang sangkap, maliban sa sinabi ng Santo Papa. Yung una, on the call to holiness in today's world, ang pamagat po, Gaudete et Exultate. Rejoice and be glad. Magsaya at magalak. Sapagkat si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Yung mga santo, ang tagal ng proseso sa Vatikano niyan. May isang tanong dyan na maraming hindi nakakalusot. Hindi pinroklama, hindi naging biyato, hindi nagiging santo. Ang tanong, was he or she joyful? Masayahin ba siya? Gaudete et exultate ba? Ang mga taong banal, masayahin. Lalo na si Saint Teresa of Avila. Joker yun eh. Pati yung demonyo, binibiro nun. Gaudete et exultate, pagpapakabanal. Tungkol naman sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, ang sinulat ni Pope Francis ay Evangelii Gaudium, the joy of the gospel. Apostolic Exhortation of the Holy Father Francis to the bishops, clergy, consecrated persons, and the lay faithful on the proclamation of the gospel in today's world. Napansin ninyo sa dalawa? In today's world. Hindi ka nagpapakabanal sa panahon ng mga Romano. Hindi ka nagpapahayag ng Ebanghelyo sa panahon ng mga hari sa Aragon noong unang panahon pa ni Haring Felipe. Nagpapakabanal ka ngayon. In today's world. Papahayag ka ng Ebanghelyo in today's world. At ang pangatlo pa, in today's world also, ay ang pagkilos para sa kapakanan ng iyong kapatid.
Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, 31 hanggang 45, sinabi, alam na nating lahat, paulit-ulit na, ako nagutom, pinakain ninyo ako, halik kayo sa kaharian ng langit. Kung hindi ninyo ginawa yan, kahit libo-libo pang Paschal candle ang sisindihan, pag namatay na kayo, hindi kayo makapasok sa langit. Nagutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nauhaw ako, hindi niyo ako pinainom. Sasabihin daw, uy, charismatic kami, Panginoon. Hindi ka naman namin nakita na. Sasabihin ng Panginoon, noong hindi ninyo pinakain at pinainom, yung pinakaaba sa aking mga kapatid, hindi ninyo ginawa sa akin. Yan ang pangatlong sangkap ng langis na ilalagay natin sa ating ilawan para maging handa tayo maski kailan darating ang hari ng Sansinukob, the King of the universe. Aya in today's world also, sa pangatlo, sumulat si Pope Francis, encyclical letter of the Holy Father Francis on care for our common home. Kasi ngayon pa lang natin natutuklasan na wala tayong mapakain sa mga mahirap, pati sa ating sarili, if we do not take care of our common home. Tatadtarin mo ng chemical yan, nagkakakanser lahat tayo, papakainin mo ng growth hormones, ang mga manok at baboy na pinapakain natin sa ating mga anak, magka-problema sila sa kanilang kalusugan. So para mapakain mo yung mga nagugutom, alagaan mo si Inang Daigdig. Kaya yan yung sa Laudato Si, 5 taon na po ngayon, na halos wala pa rin kumikilos. Sinasabi na ng Santo Papa, for the first time in the history of mankind, the continued existence of the human race is being threatened. Nasa panganib na raw kung mabubuhay pa ba tayo ang isang katauhan na mga 100, 2 taon kung patuloy nating sinisira ang mundo. Kaya kasama yan sa sangkap na ilalagay natin sa ating ilawan. Tiyakin na may magandang kinabukasan pa rin ang mga lahing darating. Tungkulin mo sapagkat kinikilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. The love of God, the love of Christ urges us. So sa linggong ito, pinapaalalahanan tayo na magtanod, magbantay. Hindi natin alam kung ano ang araw o ang oras. Sabi ng Panginoon sa kaniyang talinghaga sa linggong ito. Manalangin tayo na sana tayo ay magiging handa. Na sana yung ating ilawan, anumang oras o araw, ay puno ng langis, ng kabanalan, ng misyon, pagpapahayag ng kaharian, at ang pagkilos para marinig ang tinig ng mga maralita at ang tinig hinaing ni Inang Daigdig na ating patuloy na sinisira. Yan ang tunay na alagad ni Kristo. Laging nagtatanod, walang puknat ang pagbabantay. Panalangin natin ngayon, nasa COVID tayo. In today's world, may COVID, may economic collapse, may climate change, may climate catastrophe na darating. We have to be holy. We have to proclaim the gospel. In today's world, we have to work for a sustainable future. Panalangin natin, sa natatanging paraan, lahat ng ating mga yumao. Lalo na yung mga namatay sa COVID-19. Panalangin natin, yung misang ito ay patungkol sa kanila, lahat yung mga tumigil ng pag-aaral, yung out of school youth na nasa ALS, Alternative Learning System ng DepEd. Nahihirapan ang DepEd, yung ALS namin sa Tondo, tuloy ang pag-aaral. The learning goes on sapagkat nabigyan sila ng digital device
palalakasin ng Globe ang signal doon sa kanila, may ginawang mga digital modules, kaya ang mga bata tuwang-tuwa. Panalangin natin sila. Higit sa lahat, panalangin natin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, na sana lahat ng sangkap ay mailagay natin sa langis sa ating ilawan para sa anumang sandali tayo ay nagbabantay. Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan at mapagmahal at ang kanyang pangako ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog si kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, hilingin natin sa Ama na gawin tayong mapagmatyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus kailanman siya darating. Buong tiwala tayong manalangin at tayong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang simbahan, mga namumuno rito at lahat ng mga nagtalaga ng kanilang sarili sa paglilingkod sa Diyos ay magpatuloy sa matyagang paggabay sa pananampalataya sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magipagtulungan at magipag-isa nawa ang mga pambansang lider ng bansa sa iba't ibang sektor ng lipunan na mabigyan ng tamang solusyon ang mga suliraning dulot ng pandemya, lalo na sa mga labis na naapektuhan nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng pag-asa at tuwa sa pananalig sa muling pagbabalik ng Panginoon ang mga nawawalan ng pag-asa, nangungulila at mga nahihirapang magpatuloy sa kanilang buhay, bunga ng iba't ibang krisis nilang kinakaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga mahihirap, may sakit, mga matatanda, at yaong mga nawalan ng hanap buhay dahil sa pandemya ay magamit ang panahon na ito sa pananalangin at pagkaunawa na hindi sila nakakalimutan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa tayong mga Kristiyano sa taon na ito ng ekumenismo ay buong kamalayang ihanda ang ating mga sarili sa pagsalubong sa Panginoon pagdating ng itinakdang panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga nag-aagaw buhay ay maranasan isang mapayapang kamatayan na kanilang pinaghandaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipagdasal ang ating sariling kahilingan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo upang maging karapat-dapat kaming makabahagi sa iyong kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sumang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyo, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manawing lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito ngayon upang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manawing makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-irap. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang aming sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Kung para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon. Noong gabi bago siya ipako sa krus, samantalang naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ng paraan, magkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunit sa rin, ay inihangin na bilang pagkain, pinagsasaluhan natin sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Honesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayanang Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin ang aming mga mahal sa buhay na namatay na at umaasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga namatay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ng mga apostol, kasama ni San Arnold Jansen at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, amen, hallelujah. Panalangin natin ngayon ang Papa sa atin
ang kaharian ng Panginoong Diyos ayon sa dasal na itinuro sa atin ni Jesus, ang banal na diwa. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa inyong mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hari ng San Sinuko, tagapagligtas ng mundo. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito, at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin, at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Dinamo sa dilim at kababaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pagkikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa lahat ng yumao, lalo na ang mga ipinapanalangin natin sa misang ito. Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay, wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa mga yumaong matuwid at banal. Ayan hihiling namin, pagkaloob mo ang kapahingahan sa iyong mga lingkod, sa iyong dambana, sa piling ni Abraham. Pagkaloob mo ito sa lahat ng sumambang taos-puso sa iyo, mula pa kay Adan hanggang sa aming mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, kaibigan, at pinagkakautangan namin ng loob sa lahat ng mga nagsabuhay ng kanilang pananampalataya patungo sa iyo. Sa pamagitan ng iba't ibang pamamaraan at kalagayan, gawin mo silang karapat-dapat sa iyong banal na kaharian. Sa iyong ngalan, O Panginoong Jesucristo, nihiling namin ito sa mahabaging Ama. Amen. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Dasalin natin ngayon ang Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnoldo Jansen and San Jose Freinademetz. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat para sa ilang anunsyo. The Community of Christ the King Mission Seminary in Quezon City joyfully invites you to the online musical concert, Hari Nawa, featuring our SBD College seminarians and a special guest on November 20, 21, 4 p.m. and 8 p.m. and November 22, 8 p.m. In commemoration of the solemnity of Christ the King of the universe and the 5th anniversary of Pope Francis' encyclical letter Laudato Si on the care of creation. May we find hope during the coronavirus crisis through prayer and music. The concert will be aired through the following social media pages: Password TV, Divine Word Media, Moments of Father Jerry Orbos SBD, Shrine of Jesus the Divine Word, St. Jude National Shrine, Manila, SBD Scholastics Tagaytay, and Christ the King Mission Seminary, and cross-posted by the pages of our social media partners. This concert is dedicated to all of you, the people of God, especially to our benefactors, donors, alumni, and friends in the Philippines and abroad.
Yours truly, Father Louis Punsalan, SBD, Office of Alumni Affairs and External Relations, Christ the King Mission Seminary. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Gawaran naman kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos. Panglagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpakailanman. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa kay Kristo. Salamat sa Diyos. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala. Sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. May the Holy Triune God live in our hearts. Saints Arnold and Joseph, Pray for us. in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.